Magsitayo po ang lahat. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kupkupin. Akitin ang puso namin ng grasya mo'y kamtin. O Kristo'y dinggin aming panalangin. Laging angkinin ang puso namin. Banal na templo't tahanan, dito'y kalangitan. Aliw namit kayamanan, ang tangi mong laan. O Kristo'y dinggin aming panalangin. Laging angkinin ang puso namin. O Sacred Heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our love so like to Thine, that we may wholly be. Heart of Jesus, hear. O heart of love divine, listen to our prayer. Make us always Thine. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Nagsisimula po tayo. Unang araw po ngayon ng ating pagnonobinaryo para sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Pagnilayan po natin ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. At ngayon ay unang Miyerkules. Humihingi po tayo ng tulong kay San Jose. Ngayon ay taon ni San Jose, gabayan ng ating mga pamilya. At meron din po dalawang santo para sa araw nito, San Marcelino at San Pedro. Tulungan nawa nila tayo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko
sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. May papuri ba? Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo'y mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nanalangin ng ganito: Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan. Linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan. Sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi na puno't natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag, kahit saang bansay aming nasadlakan. Tinutuya kami't pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo, sa amin tumpak, sa mga magulang nami nararapat, pati na sa amin ang parusay tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo nang makitil ang buhay, bayaan na akong mabalik sa lupa, masarap pa sa aking ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin, lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ng hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon nga ang ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay, na ang naririnig ay mga panguuyam. Nang panahong iyon, sa Ekbatana Media, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. 7 ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan, bawat napangasawa niya ay pinapatay ng demonyong
Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Piyong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa, mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sarah ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. Hindi, nasabi niya sa sarili, "Hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, iisa-isa ang anak mong babae, nagpakamatay pa dahil sa malas. Para kung itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao." Kaya't noon di, humarap si Sarah sa bintana at itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sarah ay narinig ng Panginoon. Noon di, tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo. Ang naghihimagsik ang nasisiphayo. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana, Poon, ay alalahanin. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas.
Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkabuhay, ako't buhay. Ako'y inyong pinaligan nang di mamatay kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, ani nila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga susunod pa. Isa-isang nagpangasawa o napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid. At sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababa punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinasabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Unang araw ng ating pagnunubinaryo sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Nilikha niya tayo dahil sa pagmamahal. Pinatawad niya tayo dahil sa pagmamahal. Tayo naririto. Ginagabayan niya dahil sa pagmamahal. Kamahal-mahalang puso ni Jesus. At lalong-lalo sa ating komunidad, lalong-lalo na itong Biyernes, unang Biyernes, pinapadaba natin ang ating pangakong mamahalin siya. Pag nilaya natin ang salita ng Diyos, unahin ko na muna ang ating ebanghelyo ayon kay San Marcos. Sapagkat ang buhay natin sa langit, sa kabila, wala nang mag-aasawa. Ang pag-aasawa, pagpapamilya ay pagpaparami ng lahi ng tao. Pero sa langit, mabubuhay tayo katulad ng mga anghel. Tayo'y mga magkakapatid at tayo'y buhay. Ang Diyos natin ay buhay. Ginamit kasi dito, paano, yung mga Saduseo hindi naniniwala sa buhay na walang hanggan, walang resurreksyon, walang muling pagkabuhay. Kasi may babae, napangasawa, wala kasing anak, napangasawa yung 7 magkakapatid. Ayan, paano sa kabila? Dumako po ko sa aklat ni Tobit sapagkat ang Diyos ginagabayan tayo, tinutulungan tayo sa ating mga pinagdaraanan sa mga pagsubok ng buhay. Ang Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ang Arkanghel Rafael, 2 pamilya ang tinulungan sapagkat yung mga Israelita nando sa isang banyagang lugar, mahirap sa mga estranghero ka napunta. Isa dito si Tobit, pinagtatanggol niya ang karapatan ng kapwa Israelita niya. Hindi sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At si Tobit, nabulag siya. Siya nga ang tagapagtanggol ng kapwa niya, Hudyo, nananalig sa Diyos, nabulag pa siya. Malaking pagsubok ito sa kanya. Isang pamilya yan. Ito, iugnay ko yung unang, yung ebanghelyo natin tungkol sa babaeng napangasawa yung 7 magkakapatid na lalaki at walang anak. Dito naman si Sarah. Kasi may masamang espiritu na pumapatay kung sino man ang mapangasawa ni Sarah. Napangasawa sa araw, pero pagdating ng gabi, patay ang asawa. Patay. Nakailang asawa si Sarah? 7. Kaya pagdating ng wedding night, may masamang espiritu na, yung mister ko, patay. Ayan, nagising tuloy kayo, no? Ha? Ito yung unang pagbasa. 7 na mister. Hindi na buhay kinabukasan. Patay sa gabi. Si Tobit na nabulag, na tapat sa Diyos, may anak.
si Tobias. Sabi ng Diyos kay Tobias, ikaw ang piniling asawa ng Diyos para kay Sarah. Nako. Baka siya ang ika-8 mamamatay. Pero nagtiwala siya katulad ng ama. Nagtiwala sa Diyos. Kaya nga, pinadala ng Diyos ang Arkanghel Rafael. Kaya nung gabi, kinasal si Tobias at si Sarah. At nung gabi, sila'y lumuhod. Lalong-lalo para mabuhay kinabukasan. Nagdasal sila. Para sa mahabang buhay na mag-asawa silang dalawa. Yan ang interbensyon ng Diyos. Ano nangyari kay Tobias? Namatay ba siya? Hindi. Hindi katulad ng 7 dating mga mister ni Sarah. Dead ball. Dahil sa intervention ng Diyos. At di lang nagtatapos yan, mga kapatid. Di nabuhay nga si Tobias. Dala-dala niya ang kanyang, buhay siya kinabukasan. Dala-dala niya ang kanyang asawa si Sarah. Pinakilala sa kanyang ama na si Tobit. At ito na naman ang intervention ng Diyos. Sa pamamagitan ng Arkanghel Rafael, gumaling na, nakakita na. At salamat sa Diyos. Salamat sa aking anak si Tobias, buhay! Salamat sa Diyos, ako'y nakakakita. Maraming pagsubok, maraming pinagdaraanan, maraming mga krus, maraming mapabigat. Hindi ba yan ang buhay natin? Hindi na ako tatagal, ha? Ang aral, umasa sa Diyos. Magtiwala sa Kanya. Sa tulong ni Maria, Miyerkules ngayon, no? Ina ng laging saklolo, San Jose. Ipoprosesyon natin si San Jose. Unang Miyerkules, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, si San Roque lalo na, San Marcelino at San Pedro, nawa, tayo rin, umasa tayo, lalo tayo magtiwala sa Diyos, katulad ng mga karakter sa Biblia. Sitayo po ang lahat. Mga kapatid, makatatawag tayo sa ating Ama na may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na inialay namin kaysa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan iyon nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Idulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin nang ginaganap. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan iyon nitong tinapay na Magsitayo po ang lahat. nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kaming makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya't itinampok. Siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito'y nababanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa na manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati at langit at lupa, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana,
Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Buong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailan paman. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ina ng laging saklolo, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Marcelino at San Pedro, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaitulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ay inyong dinggin sa oras ng panganib at lagim. Jesus, kami lingapin. Buong likaya, kaming himlay sa inyong piling, di na mawawalay ang inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Gawin ninyo poon naming banal na kami ay maging inyong tunay. Aliwin nyo ang pusong may lumbay, Jesus na mapagmahal. Buong likaya, kaming himlay sa inyong piling, di na mawawalay ang inyong puso'y siyang patnubay, ang aming buhay hanggang mamatay. Paalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna kayo sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. At panatilihin din po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanood kayo narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulhati na dyan sa langit na mananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Penso Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto
ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyeg mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila mga pangako nila no sa binyag na ikaw kanilang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat sa inyo. Ipagpapatuloy po natin ang debosyon natin kay San Jose tuwing unang Miyerkules ng kada buwan para sa pagmamahal natin sa Kanya. At meron po akong libro, Mahal na Biring Maria, kay San Jose. Kung interesado po kayo, Rector's Office, hanapin si Det o kaya si Nico. Maraming salamat po sa inyong mga pagtulong. Cash donation, 10 boxes bottled water, 1 box assorted Lucky Me noodles. At babasbasan natin ang mga tinapay. Panalangin ang pagbabasbas sa mga tinapay ni San Jose. Ama naming nasa langit, pinupuri at pinapasalamatan ka namin para sa kaloob na tinapay, bunga ng lupa, gawa ng mga kamay ng tao at pinagmulan ng aming pang-araw-araw na kalakasan. Pagpalain mo ang mga tinapay nito bilang parangal kay San Jose. Turuan mo kaming ibahagi ang lahat ng iyong mga handog sa mga dukha, ang pinabayaan at mga nagugutom. Ang lahat ng pagpupuri ay sa iyo sa pamamagitan sa Kristo, ang aming tagapagligtas, sa pagkakaisa ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niya sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.